Okay mga kanoisy, next video. Asa na ulit yung mga nagsasabing fake news ang US. Hindi Yun. tutulong yan pag nagkagera. O eto na, panibago na namang iiyakan ng Chinese Foreign Ministry. Ito na daw sabi ni Mr. Melza. Dahil hindi lang fighter jets, bombers, Navy warship at submarine ang i-deploy sa Asia, kundi magpapadala rin ang US Army ng medyo. So ayun, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisy. So ngayong araw, syempre, usapang WPS na naman tayo. No? At syempre, again, mula kay Melbs Castle, ang ating mahiwagang tagapaghatid ng WPS update. So ang video ito ay mapamagat na China iyak na papraning na ballistic missile ng USA i-deploy sa Pilipinas. Mauning kinundi na. Mauning kinundi na? Mauning kinundi na. Ito yan, Bisaya ba yan? So yun yung title men. At yun, bago natin simulan, Melv's Castle, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So di na natin to patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Again, ang video ito ay may pamagat na China iyak na papraning na ballistic missile ng USA deploy sa Pilipinas. Mauning kinundi na. Ano kaya yung mauning kinundi na? Like, comment, share, subscribe. Start. Asa na ulit yung mga nagsasabing fake news ang US. Hindi Yun. tutulong yan pag nagkagera. O eto na, panibago na namang iiyakan ng Chinese Foreign Ministry. Ito na daw sabi ni Mr. Melza. Dahil hindi lang fighter jets, bombers, Navy warship at submarine ang i-deploy sa Asia, kundi magpapadala rin ang US Army ng medium-range ballistic missile. Ibinalita yan mismo ni Army General Charles Flynn. Kalat na rin sa Chinese news ang Kita nyo, di ba? Sasabihin nyo na fake news yung fake news yung pagtulong ng USA. So basahin natin from China's World. Step by quickening step. US vessels in the Asia Pacific are being sucked into the war Washington is brewing against China. Di ba? Brewing against China. So parang nagluluto na. Tama ba yun? Brewing. The first island chain, Japan, Taiwan, the Philippines, is crucial to the scheme. So tayo pa yung may parang may binabalak daw. Meron talaga, syempre. Pero sila yung nangunang may binabalak, diba? Tayo dito, parang dumidepensa lang tayo. Those who live in these frontline jurisdictions should be worried, very worried. So ayun, kung sino daw yung mga nasa bansang yan, kabahan na daw. So tayo, Japan, Taiwan at Pilipinas, kakabahan na daw tayo. Tama ba yung pagkakaintindi ko, guys? Malupit din talaga tong China. Hari ng pagbabanta. anunsyong to. Japan, Taiwan at Philippines ang pagdadalahan ng ballistic missile. The United States and the Philippines and working trilaterally in the South China Sea. Again, as I highlighted earlier, our main focus is on working together to ensure that the Indo-Pacific region remains free, it remains open. And yan ang iniiyak ngayon ng Chinese spokesperson. Ang pagpapadala raw ng missile sa Asia ay pagkasira ng kapayapaan at katahimikan sa rehiyon. Dito Paulit-ulit, kapayapaan at kasiraan. Kapag ganun yung gagawin ng US, tapos sila hindi naman tumitigil. muling nakikiusap ang China sa Pilipinas at sa katropa nitong bansa na itigil na ang pagpapalala ng tensyon at idaan na lang sa maayos na usapan. Ayos sa inyong tik-tik. 我坚持走和平发展道路，坚定奉行防御性国防政策。我们没有兴趣和任何国家比拼军力。中方一贯坚决反对美国为谋求单方面军事优势，在亚太地区部署中程导弹，在中国家门口强化前沿部署。我们敦促美方切实尊重他国安全关切，停止破坏地区和平稳定。 We urge US to earn respect other countries. Ano yung ginagawa nyo, China, sa Pilipinas, ha? Ano yung ginagawa nyo, China, sa Taiwan, ha? Bakit? May respect ba doon? May respect ba doon? Di ba wala naman, di ba? Di nyo nga nirespeto yung desisyon ng Taiwan eh. Gusto nyo talaga silang anuhin eh. Tapos yung Pilipinas, tapos yung desisyon ng International Court, di nyo nga nirespeto, di ba? Tapos ngayon, nagmamakaawa kayo sa US na
respect other countries. Ang kapal din talaga ng mukha amin. Like, grabe. Nabatikos rin ng Chinese Foreign Ministry ang pakikilahok ng Japan at Australia sa maritime cooperative activity. Wala raw tong magandang may dudulot. Bakit China? Natatakot na ba kayo? Pilipinas lang naman kasi ang kaya nyong bulihin. Ngayong nagyayaya na ng tropa si Pangulong Marcos, gusto nyo na ng kapayapaan? Oo, yes. Nabawasan Ito yung hindi matanggap ng kabila, no, na si PBBM grabe nakipag-alyansa pa si PBBM nakipag-alyansa pa sa US. Hindi man lang anuhin yung gusto ng China para wala ng gulo. Like, men, kita nyo naman kung gaano ka-hesitant yung China na anuhin na tayo, di ba? Ngayong alam niya na sobrang daming bansa na nakikipagpanig sa atin. Actually, may nakita akong komento doon ni Mr. Parang Banat Bayata yun. Sabi niya doon na naghahalusinate lang daw tayo or parang assuming daw tayo na tutulungan tayo ng US. Dahil daw, sabi niya, do you think makikipagdigma talaga yung US at China para lang sa Pilipinas? Like, ewan ko men kung saan niya hinuhugot yun. May mutual defense treaty nga, di ba? May kasunduan nga, di ba? May alyansa nga, di ba? So malamang tutulong talaga yun. Hindi talaga yun hindi akala siguro ng Pilipinas, no? Makikipagdigma yung US para sa Pilipinas kontra sa China. Posible talaga yun na makikipagdigma talaga yun, men. Para nakikipaglahok din sila dito sa atin or yung mga gusto nga nila lagyan tayo ng tropa dito, di ba? Parang kasi men parang I don't think parang din kasi men parang bini-brainwash nila or siguro dahil against dito yung nila, mga pinuno nila. Against sa mga plano ni PBBM kaya ganun na lang din yung sinasabi nila. But for sure if ever na hindi ganyan yung or hindi pinapanigan ng mga amo nila yung China, I don't think so men na magdi-disagree sila sa mga balak ni PBBM at ng Amerika. I don't think so talaga. Sadyang lang talaga, nandun sila sa side ng kabila. Sadyang lang din talaga men. Nasa side sila no na parang may pagka-pro China. Though masakit na word yun but something like that. Yun kasi yung nakikita din ng karamihan na yung other side nga ay parang sila pro-China or napaghahalataan daw. So kayo na lang din ang humusga kung pro ba talaga comment nyo sa baba yan. So tuloy. na nga ang China Coast Guard sa West Philippine Sea. Pero hindi pa rin sapat yan. Ang pinaka-goal ng Asia's Quadrilateral Nation ay ubusin ang lahat ng barko ng China. Hindi titigil ang ating pwersa hanggat hindi napapalayas ang lahat ng barko ng China sa West Philippine Sea. 无辜地区国家和国际社会对于核扩散风险普遍担忧，不断释放所谓三边安全伙伴关系扩延信号，诱拉部分国家入伙，加 Ano namang pakinyo dyan kung yan yung gusto ng Australia? 'Di ba? Sobrang tarantado din talaga itong China min. Sobrang ang negative nila mag-isip or siguro natatakot na talaga sila. Kaya ang ginagawa, shong. Ang gusto kasing gawin ng China min ay i-brainwash nila yung buong mundo. Kaso nga lang, sobrang labo. Yung kaya lang talaga nilang i-brainwash ay yung sariling bansa nila. 'Di ba? Akala kasi nila ma-apply nila sa buong mundo yung pambe-brainwash nila. US, no respect to other countries. Australia is trying to, Philippines is trying to expand the tensions whatsoever. So parang ganun talaga yung yung defense mechanism ng China. Kaso nga lang sobrang sobrang predictable na. Wala bang bago dyan? 加剧亚太军备竞赛，破坏地区和平稳定。中方对此表示严重关切。我们反对有关国家拼凑排他性小圈子，制造阵营对抗。日本尤其应当深刻汲取历史教训，在军事安全领域谨言慎行。 Muling uulitin ng maritime cooperative activity. Hindi ito paghamon ng gulo o pagsisimula ng giyera. Pagpapakita lang to na kung may bansang magbalak na guluhin ang kapayapaan sa Asia, malaking gulo ang kakaharapin nyo.
Hinihikayat naman ni Senate President Mig Zubiri na magkaisa ang bawat Pilipino sa paglaban sa China. Which is sobrang malabo na magkaisa yung bawat Pilipino, no? Kasi yun nga, malakas din naman or marami din namang hatak yung yung kabila. So sobrang labo talaga no na magkaisa ang lahat ng Pilipino. Doon nga ako medyo nalulungkot kasi parang kinukundin na nila yung ginagawa ng ating mahal na Pangulo, ano, like, man, this is not about politics, man, or this is not about your favorite politician. This is all about territories, Philippine territories. Ano natin to, men, as a Filipino. 'Di ba? As a whole to, hindi to sa isang tao lang. Hindi to sa isang politiko lang. Bansa to, men, Pilipinas to, At saka, ang isa sa pinaka nakakatawa dito, tayong lahat nakatapak dito sa bansang to. Bakit ina-against natin yung magandang plano ng gobyerno, di ba? Yan lang naman. Tuloy. At maging parte ng reservist ng ating bansa. Ganyan rin ang pananaw ng Senator Francis Tolentino. Pero kung babatikusin nyo ang maritime cooperative activity at kakampi kayo sa China, sige, manatili kayong bayaran. Dito'y magpapatuloy raw ng Pilipinas aktibidad hanggat maubos ng tuluyan ang mga Chinese sa ating teritoryo. Ibig sabihin ng regular, magiging hindi ito minsanan lang. Magkakaroon pa ng mga pagpapatrol kasama ang Australia and Japan. And of course, yung US lagi naman nandyan. It is a consequence, perhaps, pero mas malaki yung positive Mas malaki yung positive one. It will signal a strengthened alliance or alliances with like-minded countries. Number two, it will signal a strong deterrence na hindi tayo basta-basta kayang mabuli. Yan. Yan yung ayaw tingnan ng kabila. I don't know bakit hindi nila tinitingnan yan, men. Siguro kontento lang sila na, hindi, okay lang naman yan. Harangin tayo dyan as long as hindi tayo magkakaroon ng gulo. Gulo nga yung pagsisimulan or gulo nga yung magiging bunga niyan, di ba? Kung parating nagpapatuloy dyan. Tapos yung mga nagsasabi na baka lalong magalit ang China, para sa akin, it will promote more regional stability because of the joint patrol will contribute to regional security and cooperation. Mas kailangan natin to. Kayo, handa na ba kayong maging parte ng Armed Forces Reservist pag nagkagera? I-komento sa baba ang inyong saloobin. So yun, kita nyo naman yun, men. Grabe. Iba din talaga tong si Mr. PBBM, ano. So yun, Melv's Castle, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below, guys. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinese. Like, comment, share, subscribe. At yun, comment nga kayo sa baba kung ano masasabi nyo sa usaping ito, guys. Ano yung, take nyo dito? Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. Tapos yun, kita nyo naman, guys, yung dito. Yung China talaga, sobrang lakas talaga nilang makapagpabiktim, Sobrang pabiktim talaga nila, men. Ewan ko kung kailan yan matatapos. Again, isa nga sa nakakatawa, ay yung ginagawa nilang or gusto nilang i-brainwash yung buong mundo ba na sila yung tama, sila yung binubuli ng Pilipinas. Pero yun, ang nakakatawa dito, wala, sobrang labo na ma-brainwash nila yung buong mundo, Siguro, nagtagumpay lang sila na mang-brainwash ay dun lang din sa bansa nila. Sa China itself. Sa Taiwan, hindi umubra Sa Pilipinas, hindi umubra 'di ba? So, yun, parang yun na lang talaga yung pinanghahawakan nila or siguro hindi sila na-update na yung mga tao sa buong mundo or yung mga ibang bansa ay wala. Sobrang na nila, mulat na or tinatawanan lang nila talaga yung claims or mga pinagsasasabi ng China. Grabe. Ang lakas kasi makapagpa-victim Tapos again, yun nga, sana nga time will come maging or magkaisa yung mga Pilipino patungkol sa usaping ito kasi hindi to biro, men Seryosong usapan to, men. Tapos yun, nakakalungkot dito yung plano ng gobyerno or yung plano ni Mr. PBBM
minamasama, 'di ba? Pinapalabas na, "Ano ba 'yan, ano ba 'yan?" 'Di natin nakikita na isipin niyo na lang ha, bigyan ko kayo ng ano, yung ginawa ni PBBM ngayon sa China na pinapalagan niya or kino-correct niya yung pagkakamali. Isipin niyo na lang guys, kung ayaw niyo talaga ng hindi naman siya sa inuusig natin na magkaroon ng war whatsoever. Depensa kasi yung ginagawa natin yun eh. Or yung paghahanda ba. Yun kasi yung parang something ayaw gawin ng kabila na huwag kayong maghanda. O sabihin niyo, bakit sino bang hindi nagsabing huwag maghanda? Yung pakikipag-usap ng Pangulo guys sa ibang mga bansa, paghahanda yun. Yun nga, sinabi nga ni Senator doon, di ba? Senator Tolentino na malaking tulong yun para yung China ay, yun nga, magdalawang isip sila na bulihin tayo ba? Di ba? Yun yung ganon, isipin nyo, yung ginawa ni PBBM. Like, sample natin yung dati. Though hindi siya pwedeng ipag-compare kasi sobrang layo ng panahon. Pero isipin nyo na lang guys, kung yung mga bayani natin dati, hindi lumaban sa mga mananakop. Ano kaya ang status ng Pilipinas ngayon? Do you think mga Pilipino tayo? Or ano pa man? Baka nga mga kawal lang tayo up until now eh. Or magaya tayo dyan sa China, North Korea, or whatsoever. Laging pasasalamat natin na may tumindig ba dati para lang maging malaya itong Pilipinas, di ba? Tapos ngayon, pipigilan natin, which is nakikitaan natin ito na anytime pwede talagang angkinin ng China yung lugar na yan. 'Di ba? Bawal na bang maghanda? Yun lang din talaga yun, doon ako nalulungkot na minamali nila yung planong ginagawa ni Mr. PBBM ng ating mahal na Pangulo. Yun lang naman. Yun lang naman muna sa ngayon. Kayo, comment nga kayo sa baba kung agree ba kayo doon na wag sundan yung pamamaraan ni Mr. PBBM para lang hindi magkaroon ng gulo or hindi uminit yung ulo ng China. Kasi para sa akin, in my own opinion, sobrang pangit ng ganun eh. Bakit tayo yung magpi-please or tayo yung mag-a-adjust sa China? Sila nga yung bully ng bully sa atin, di ba? Tapos tayo pamali kapag nakikipag-ano tayo sa ibang bansa. I think that's a big joke talaga. So yun lang naman muna kayo. Comment down below your opinion. Tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So hanggang dito na lang, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Oh.